So mga idol, no, kagaling lang natin ng palengke. Bumili tayo ng pagkain ng mga alaga natin. So ito, yung bawat isa nito ay 20 pesos yung binayad natin dito. So bali dalawa 40 pesos. So, kaya lang may mga kumukuha din kasi niyan at tsambahan kung makabili tayo niyan, no? At kung minsan kasi ito yung mga matitino pa, nire-repack nila yan, no? Ginagawa nilang binabalot-balot nila kaya na ibebenta pa, pero yung mga nakukuha natin yung talagang hindi na nila mapakinabangan yan. So actually talagang basura na, itatapon nila yan kung hindi natin kukunin. Yun nga lang, dahil may mga kumukuha din yan, pinapakain din siguro sa mga alaga nila, kaya yan talagang nabibenta pa nila. No, siya naman nating binibili. At itong carrots, ito talagang itatapon na nila to. Wala na. Yan libre na natin na kinuha. Actually pinahabol na lang nila yan na binigay sa atin, dahil itatapon na talaga nila yan. Pero ito, bago natin ipakain sa kanila, hugasan natin yan ng 2 beses. Kasi hindi natin alam kung ano pa yung nakahalo dyan, dahil may mga papel yan at siyempre may mga lumang may mga lumang dahon na kailangang hugasan natin para maayos na ipakain natin sa mga alaga natin. Okay, 2 beses natin yan hugasan. So mga idol, hindi rin naman kasi natin mapakain ng misanan to. So hanggang hapon pa to, no? Hanggang bukas pa. Kaya tinatanggalan na ni Mrs. ng mga papel ng basura. So ayan. At nilalabas natin sa plastic para hindi makulog. At ito, hugasan pa natin to. No? Pangalawang hugas to, 2 beses natin hinuhugasan para talagang matanggal yung yung mga dumi-dumi at yung ganito kasi yung puno ng itong repolyo, madaling mabulok to. Meron tong minsan nagkakatas na may amoy. So kailangan nating kagaya nito, ayan yan nabubulok, no. So kailangan nating hugasan ng 2 beses, no. Pero pagka ito inabot na ng kinabukasan, mas marami na yung nagdi-decompose na, kaya 3 beses yan hinuhugasan. At sasamahan na rin natin ng mga pinagbalatan ng carrots. So ganun tiyagaan lang mga lodi, no. Tiyagaan lang mga idol para kahit papaano makabawas tayo sa commercial feeds na pinapakain natin. Pero kung tutusin, nakatipid tayo ng konti. Pero kung isama natin yung nito, yung effort natin, so parang halos ganun din. Dahil kumakain ito ng oras. Isipin mo, pupunta kayo ng palengke, bibili kayo nito kasi binibili naman to, hindi naman to hinihingi. And then lilinisin, ito i-blender natin to para mabilis. Kaya makain siya ng oras. At kung feeds lang talaga ipapakain nyo, pag sandok nyo ng feeds sa sako, sabay bigay, sabay alis, so di ayos na. Ito kasi babantayan nyo pa to, dahil yung kainan nila pag napupuno, pagka naubos na nila yung sa gilid, kailangan anuhin nyo pa rin, no, para makain nila lahat. Gasa natin to uli, no. Ito kasi pag hindi natin to hinugasan ng maayos, may may amoy, no. Hindi naman kainin ng alaga natin kapag may naamoy sila na hindi maganda. Ayan, kutsara pa kasama.
kapitbahay natin, kaaga-aga nagbibideo ko na. So mga ano din, no? I-ano natin to. Blender natin. Kasi kung hiwa-hiwain natin yan, talagang kakain ng panahon. Kaya blender natin para medyo mabilis-bilis. So, ganun siya ganun siya pino. So, isipin mo, kung wala kang tiyaga talaga, walang mangyayari. Puro feeds ang ipapakain. Pero ito mga idol, no, ito hindi ko nire-recommenda sa mga nagko-commercialize ng ng alaga nila. Yung bang sa mga layer, no, hindi obra sa layer to. Iba pa rin yung kung gusto mong maging commercialize yung mga alaga mo, kailangan mo talaga gastusan. Iba kasi ang formulation ng commercial feed sa na ganito. So kaya ganito yung ginagawa ko dahil pang ano lang naman to, pangkain. Mas masarap naman kasi ang karne ng manok o bibi kapag natural yung kinakain. Pero kung nagpapaitlog ka ng manok ay wag nyo itong gawin at pagsisihan nyo lang sa bandang huli dahil hindi to kayang magpaitlog ng ng manok na kung gagawin yung commercial. Iitlog ang manok pero hindi kasing effective nung commercial feeds, no? Kaya baka ay gayahin nyo to sa mga alaga nyo. Wag. Ito kaya ako ginagawa to dahil uli yung mga alaga namin ay pang-konsumo, pangkain, para yung makain namin ay hindi naman tad na ng antibiotic. Kahit pa paano maging healthy yung makakain natin. So ganito lang, no, mga idol, no, i-blender lang natin to lahat at haluan natin to ng may commercial feeds din naman ito. Kaya lang konti. So mga idol, no, magmi-mix na tayo ng natin ng ating feeds, no. Yung hinalo natin dito, meron tayong ditong 1 kilong GMP4, then 1 kilong palay, kalahating kilong binlid, no, pig sa Ilocano, at kalahating kilong darak, no. Hindi ako gaanong naghahalo ng darak kasi yung mga bibi natin pagka maraming darak ay maamoy yung dumi nila, no. Yun ang napapansin ko, kaya ang darak kunting-kunti na, napansin nyo, kunti lang. So yun, i-mix na natin. At ito, para ito sa mga sisiw natin na pabo, hahaluan natin ito ng bayoto. So
try na simulan natin tong haluin. Dito ito ka magpaparang makita yung wala dun i-mix na natin. Haluin lang natin. So yung kakain pala nito ay nasa 40 plus, no? Kasama yung halo-halo na yun. May bibi, may pabo, may mga sisiw dun sa kwan. Sisiw ng pabo, sisiw ng bibi. So nahalo na natin yan. Ngayon, kukuha tayo ng para doon sa ating mga future feeder. Kuha tayo ng para dito at lalagyan natin to ng dagdagan natin ng DSP4. So, dadagdagan natin ng GMP4. Nasa 300 grams pala ang laman nito. Kasi paitlogin natin yun sila. Gawin natin breeder, lagyan natin ng lalaki para makapag-produce tayo ng sisiw na siya namang aalagaan natin dahil halos ubos na yung ano natin, yung mga manok. Kasi tuwing may bisita, gustong-gusto ng mga tropa natin sa Maynila mag-stop over dito. Kasi masarap daw yung dito, masarap yung ating mga alaga. Sabaw pa lang, sulit na. Hindi kagaya yung nasa palengke na nabibili. So dito, ilipat na natin dito. Mahirap naman dalhin yung planggana. So ito naman mga idol do ay pagkain to ng mga sisiw natin na pabo. So ngayon ay inunti-unti ko na silang turuan na kumain ng may gulay. No? Pero yan, pinapakain ko muna sila ng purong feed sa yun, umagang-umaga. Minsan pag nagising ako ng mga madaling araw na hindi na makatulog, yan, binibigyan ko na sila ng konti para pagka nagpakain ng sa mga malalaki, sabay-sabay na sila, hindi na sila nag-iingay. Pero itong mga pabo natin kung napakakain natin ito ay nasa loob ng bahay, no? Nasa brooder sila. So mamaya na natin sila pakainin. So yung hinalo natin diyan ay bayuto na. At ilang beses na natin sila napakain at naubos naman nila. Gustong-gusto nila, no? So tara na, pakain na tayo sa likod. Kunti na lang to. Sunod-sunod yung bumisita sa atin. Sunod-sunod din yung ano nila. So dati-rati no, napakarami nating alaga na bibi. Ngayon ay ipinost ko sa Facebook at binibintangan natin per kilo. At merong pumunta dito na isang Chinese, no. Binili niya lahat yung malalaki natin na bibi at kukunti na lang natira. Ngayon, yung mga natira pa tuwing may bisita tayo at lapit ka na marinig. Rinig, posible naman. At pagka tuwing may bisita tayo ay ito yung gustong-gusto nila. No, yung mga Tagalog, siyempre bihira naman sa Maynila yung may bibi. Kaya ito yung gustong-gusto nila na iulam, minsan pulutan. At kami din, no, ito rin yung inuulam namin pagka wala kaming ulam. Kaya ayaw ko magpakain ng purong commercial feeds. Kasi siyempre kakainin din namin yan. So ito ngayon,
ay paparamihin natin. At ito, meron na ditong, ayan, meron tayo naglilimlim dyan, no? Peking duck yan. At hindi na natin muna isalang yan sa incubator dahil yung incubator natin ay masyadong malaki, no, magastos. No, balikan natin ito mamaya, ubos na yan sa takaw ng mga yan. O doon tayo sa mga mga manok. Dito tayo. O na? Oo. So ito yung mga alaga nating pabo. Ano na to sila? Mahigit na sa 5 months. Isang ano to sila? Isang batch sila to, kasama to. Para ito. Isang pisa sila sa incubator. No, tong mga ito ay 30 plus piraso ito. No? At namili lang tayo ng gawin nating breeder para may susunod na tayong itlog na sisiw na alagaan para may pangkonsumo tayo. Ang pure diyan yung tong bulik, yung BPR pure yan. Itong itim tsaka itong pula, crossbreed na yan sila. Ngayon i-cross natin sila sa ating basilan kasi mas masarap yung karne ng basilan. At isa pa, yan pa yung purpose natin diyan ay makita natin kung effective pa rin ba yung hybrid na paulit-ulit na i-breed. So, pakain na natin itong mga pabo na to. Dahan sila lang. Pakain muna. Malalaki na yan sila. Tinimbang ko to, nasa kulang na ng 3 kilo yan mga yan. Pero yan mga lalaki. Pangkatay talaga yan. Nag-aaw yung dalawa dyan kanina. So ito naman yung mga natin, mga breeders, no. At meron na yan silang itlog yan. 2, 4, 6, 8. Ang dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Balik kayo doon. Ay, nako. Bakit pag sinabasan itong mga to? Ayun na. So, ito naman ay pagkain to ng mga natin. Hoy, gusto nyo yung may pizza. Hindi kaya pwede dyan. Hindi So, ito kasi may dinagdagan natin to ng feeds. GMB4. Okay. So, ayan gustong-gusto nila yung ginawa nating feeds para sa kanila. At maganda ng katawan nito, no? At ito ay kakatapos lang din natin na i-priming, pinorga, din inano natin sila, bacterial flushing. Kaya napapansin nyo yung mga mukha nila pulang-pula na, no? So, mga susunod na araw siguro ay isa lang na natin dito yung lalaki. At may naririnig na ako dito kasing kumukutak. So, ibig sabihin, willing na silang tumanggap ng lalaki sa buhay nila. Okay, no? So, yan. Babalikan natin yan. Kasi yung pagkain na pag naubos na yan ay madudumihan, no? Kaya tinatanggal natin. At baka the next day kung wala tayong gagawin, maglalagay na lang tayo ng kainan dyan sa kanila dito sa labas para hindi na nila naapakan. So, yan ang sinasabi ko na kailangan nating bantayan, no?
Kasi ubos na yung nasa gilid. So kailangan natin yung nasa gitna ipunta natin sa gilid at wala pa tayong pakainan na iba, no. So gagawa din tayo dito ng pakainan dito sa labas pa hindi na natin sila pinapasok. Yung natira dyan ay ipaubos natin sa kanila yan dahil uubusin nila yan. So gustong gusto nila to kasi ang yung pabo ay natural na ano sila, no, grass eater. Kaya kahit na puro gulay ang ilagay mo dyan ay kakainin talaga nila yan. Pagka naubos yan, matatakawin mo yan, halos hindi nabubusog. Pag naubos nila yan, yung natira doon sa timba, ano, idadagdag natin. At yung nasa mga bibi natin, malakas din kumain yon, hindi rin nabubusog. Maging at yung picking duck natin doon ay na-dispatcha na, no? Idadagdag din natin yun. Ilalagay natin yun sa doon sa bibi yung iba.